Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 105. Lumang Tipan, Deuteronomy 23, Deuteronomy 24, Deuteronomy 25:1-19. Sino mang lalaki na ang kanilang mga pribadong bahagi ay nadurog o naputol ay hindi maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh. Walang anak sa labas ang maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh, hanggang sa ika-10 salinlahi ng kanyang mga kaapo-apuhan, wala sa kanila ang maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh. Isang Amonita o isang Moabita ay hindi maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh, hanggang sa ika-10 salinlahi ng kanyang mga kaapo-apuhan, wala sa kanila ang maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh. Ito ay dahil hindi nila kayo sinalubong ng may tinapay at tubig sa daan, noong kayo ay lumabas sa Ehipto, at dahil inupahan nila laban sa inyo si Balaam ang anak na lalaki ni Beor mula Petor sa Aram Naharaim, para sampin kayo. Pero si Yahweh na inyong Diyos ay hindi nakinig kay Balaam, sa halip, si Yahweh na inyong Diyos ay ginawa pagpapala ang mga sumpa para sa inyo, dahil si Yahweh na inyong Diyos ay minahal kayo. Hindi ninyo dapat hanapin ang kanilang kapayapaan o kaunlaran, sa lahat ng inyong araw. Hindi ninyo dapat kamuhian ng isang Edomita, dahil siya ay kapwa ninyo Israelita, hindi ninyo dapat kasuklaman ang isang taga-Ehipto, dahil kayo ay dating isang dayuhan sa kanyang lupain. Ang mga kaapo-apuhan ng ikatlong salinlahi na isinilang sa kanila ay maaaring mapabilang sa kapulungan ni Yahweh. Kapag kayo ay maglalakad bilang isang hukbo laban sa inyong mga kaaway, dapat ninyong bantayan ang inyong mga sarili mula sa masasamang bagay. Kung mayroon man sa inyong isang lalaki na marumi dahil sa nangyari sa kanya kinagabihan, dapat siyang lumabas sa kampo ng mga sundalo, hindi siya dapat bumalik sa kampo. Kapag sumapit na ang gabi, dapat niyang paliguan ang kanyang sarili sa tubig. Kapag lumubog na ang araw, maaari na siyang bumalik sa loob ng kampo. Dapat kayong magkaroon ng isang lugar sa labas ng kampo kung saan maaari kayong pumunta, at magkaroon kayo sa inyong mga kagamitan ng magagamit panghukay. Kapag kayo ay tumingkayad para maginhawaan ang inyong sarili, dapat kayong maghukay gamit ito at pagkatapos ay lagyan muli ng lupa para takpan ang anumang lumabas mula sa inyo. Dahil si Yahweh na inyong Diyos ay naglalakad sa gitna ninyo para bigyan kayo ng tagumpay at ibigay ang inyong mga kalaban sa inyo. Kaya dapat ninyong gawing banal ang kampo, nang sa ganun wala siyang makitang maruming bagay sa inyo at tumalikod mula sa inyo. Hindi ninyo dapat ibalik sa kanyang amo ang isang alipin na tumakas mula sa kanyang amo. Hayaan ninyo siyang manirahan kasama ninyo sa anumang bayan na kanyang pipiliin. Huwag ninyo siyang pahirapan. Hindi dapat magkaroon ng beerang babae sa sinuman sa mga anak na babae ng Israel, ni hindi dapat magkaroon ng beerang lalaki sa mga anak na lalaki ng Israel. Hindi dapat kayo magdala ng mga kabayaran sa isang beerang babae, o mga kabayaran sa isang beerang lalaki, sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos sa anumang panata, dahil ang dalawang bagay na ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Hindi dapat kayo magpahiram ng may tubo sa kapwa ninyo Israelita, tubo sa pera, tubo sa pagkain, o tubo sa kahit na anong pinapahiram na may tubo. Sa isang dayuhan ay maaari kayong magpahiram ng may tubo, pero sa inyong kapwa Israelita ay hindi kayo dapat magpahiram ng mayroong tubo, para pagpalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng paglagyan ng inyong kamay, sa lupain kung saan ay inyong aangkinin. Kapag kayo ay gumawa ng panata kay Yahweh na inyong Diyos, hindi dapat kayo matagal sa pagtupad nito, dahil si Yahweh na inyong Diyos ay tiyak hihingiin ito sa inyo, magiging kasalanan ito kapag hindi ninyo ito tutuparan. Pero kung pipigilan ninyo ang inyong sarili sa paggawa ng isang panata, ito ay hindi na magiging kasalanan sa inyo. Ang lumabas sa inyong mga labi ay dapat ninyong tuparin at gawin, ayon sa inyong naipanata kay Yahweh na inyong Diyos, anumang bagay na malaya ninyong naipangako sa pamamagitan ng inyong bibig. Kapag kayo ay pumunta sa ubasan ng inyong kapitbahay, maaari kayong kumain ng dami ng mga ubas hanggang sa nais ninyo, pero huwag kayong maglagay ng ilanman sa inyong buslo. Kapag kayo ay pumunta sa hinog na bunga ng inyong kapitbahay,
maaari ninyong pitasin ang mga ulo ng butil sa pamamagitan ng inyong kamay, pero huwag ninyong lagyan ng karit sa hinog na butil ng inyong kapitbahay. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang asawa at pinakasalan niya, kung wala siyang nakitang pabor sa kanyang mga mata dahil nakakita siya ng hindi angkop na bagay sa kanya, dapat siyang sumulat ng liham ng pagkakahiwalay, ilagay ito sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay. Kapag siya umalis sa kanyang bahay, maaari siyang umalis at maging asawa ng ibang lalaki. Kung ang pangalawang asawang lalaki ay napuot sa kanya at sinulatan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, inilalagay ito sa kanyang kamay at pinaalis niya sa kanyang bahay, o kung namatay ang pangalawang asawang lalaki, ang lalaking kumuha sa kanya para magiging kanyang asawa, pagkatapos ang kanyang dating asawa na unang nagpal-ayos sa kanya, maaaring hindi niya ito tanggapin na kanyang asawa, matapos na siya'y maging marumi, dahil iyon ay hindi kalugod-lugod sa harapan ni Yahweh. Hindi ka dapat na magdulot sa lupain na maging makasalanan, ang lupain na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos bilang isang pamana. Kapag ang lalaki ay kumuha ng bagong asawa, hindi siya sasama sa labanan kasama ang hukbo, ni utusan ng sapilitang tungkulin, siya ay malaya na nasa kanyang bahay sa loob ng 1 taon at magpapasaya sa kanyang asawa na kanyang kinuha. Walang tao ang maaaring kumuha ng hilingan o sa mataas na gilingang bato bilang isang sangla, dahil iyon ay pagkuha ng buhay ng tao bilang kasunduan. Kung ang isang tao ay natagpo ang dinudukot ang sinuman sa kanyang mga kapatid mula sa bayan ng Israel at pinakitunguhan niya bilang isang alipin at binente siya, ang magnanakaw na iyon ay dapat mamatay, at alisin ninyo ang kasamaan sa inyo. Pakinggang mabuti ang tungkol sa anumang sakit ng ketong, sa gayon bigyan ninyo ng mainam na pansin at sumunod sa bawat tagubilin sa inyo ng mga pari, na mga Levita, na nagturo sa inyo, ayon sa iniutos ko sa kanila, para kayo ay kumilos. Isa-isip kung ano ang ginawa ni Yahweh na iyong Diyos kay Miriam, nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Kapag ikaw ay magpapahiram sa inyong kapitbahay ng anumang uri ng utang, huwag kayong papasok sa kanyang bahay para kunin ang kanyang inutang. Ikaw ay tatayo sa labas at ang taong inyong pinahiram ay dadalhin sa labas ang uwinutang niya sa inyo. Kung siya ay isang taong mahirap, huwag kayong matulog sinangla niya na nasa inyong pag-aari. Kapag lumubog ang araw, siguraduhing isuli sa kanya ang sinangla niya sa paglubog ng araw, para siya ay makatulog sa kanyang balabal at pagpalain ka, ito ay magiging matuwid sa harapan ni Yahweh na iyong Diyos. Hindi dapat ninyo pahirapan ng isang inuupahang lingkod na mahirap at nangangailangan, maging siya ay kapwa mong mga Israelita, o mga dayuhan na nasa inyong lupain sa loob ng tarangkahan ng inyong lungsod, bawat araw dapat ninyo ibigay sa kanya ang kanyang sahod. Dapat hindi lulubog ang araw na hindi siya mabayaran, dahil siya ay mahirap at umaasa dito. Gawin ito para hindi siya dumaing kay Yahweh laban sa inyo at hindi ito magiging kasalanan na iyong nagawa. Hindi dapat patayin ang mga magulang para sa kanilang mga anak, ni ang mga anak ay papatayin para sa kanilang mga magulang, sa halip, bawat isa ay dapat patayin para sa sariling nilang kasalanan. Huwag ninyong piliting ilayo ang hustisya na nararapat sa dayuhan o as-ulila, o kunin ang damit ng balo bilang kabayaran sa utang. Sa halip, dapat ninyong isaisip na kayo ay isang alipin sa Ehipto at si Yahweh na inyong Diyos ay iniligtas kayo mula doon. Sa makatuwid, tinuturuan ko kayo na sumunod sa utos na ito. Kapag kayo ay mag-aani sa inyong bukid at nakalimot kayo ng isang bigkis sa bukid, hindi na dapat ninyo kunin ito, para na ito sa mga dayuhan, sa mga ulila, o sa balo, para pagpalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng gawain ng inyong mga kamay. Kapag inalag nyo ang puno ng olibo, dapat hindi na ninyo babalikang muli ang mga sanga, para na ito sa mga dayuhan, sa mga ulila, o sa balo. Kapag pinagtipon-tipon ninyo ang mga ubas sa inyong ubasan, hindi mo na dapat pulutin ang nasa likuran mo. Ito ay para na sa dayuhan, sa mga ulila, o sa balo. Dapat ninyong isaisip na kayo ay naging isang alipin sa lupain ng Ehipto, kaya't itinuturo ko sa inyo na sundin ang utos na ito.
Kung may pagtatalo sa pagitan ng mga tao at pumunta sila sa hukuman, at hinatulan sila ng mga hukom, sa gayon ay pawawalang sala nila ang matuwid at parurusahan ang masama. Kung ang may sala ay nararapat hampasin, sa gayon padadapin siya ng hukom at hahampasin sa kanilang presensya sa dami ng iniutos na palo, ayon sa kanyang krimen. Maaari siyang bigyan ng hukom ng 40 palo, pero hindi siya dapat lumampas sa bilang na iyon, dahil kung lalampas siya sa bilang na iyon at hampasin siya ng higit na maraming palo, sa gayon ay mapapahiya ang kapwa ninyo Israelita sa inyong harapan. Hindi dapat ninyo busalan ang lalaking baka kapag siya ay naggigiik ng butil. Kung ang magkapatid na lalaki ay magkasamang namumuhay at namatay ang isa sa kanila, na hindi nagkaroon ng anak, sa gayon ang asawa ng namatay na lalaki ay hindi dapat ipakasal sa ibang tao sa labas ng pamilya. Sa halip, ang kapatid ng kanyang asawa ay dapat siyang sipinggan at kunin siya sa kanyang sarili bilang kanyang asawa, at gawin ang tungkulin ng kanyang kapatid bilang asawa niya. Para ang unang niyang ipanganak ang papalit sa pangalan ng namatay na kapatid ng lalaking iyon, para ang pangalan niya ay hindi maglaho mula sa Israel. Pero kung ang lalaki ay hindi nais kunin ang asawa ng kanyang kapatid para sa kanyang sarili, kung gayon ang asawa ng kapatid ay dapat umakyat sa tarangkahan sa mga nakatatanda at sabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging tumayo para sa pangalan ng kanyang kapatid sa Israel, ayaw niyang gampanan ang tungkulin ng isang kapatid ng asawa para sa akin. Pagkatapos ang mga nakatatanda ng kanyang lungsod ay dapat siyang tawagin at kausapin siya. Pero ipagpalagay na magpumilit siya at sabihin, hindi ko nais na kunin siya. Sa gayon ang asawa ng kapatid niya ay dapat pumunta sa kanya sa presensya ng mga nakatatanda, habarin ang kanyang sandalyas mula sa kanyang paa, at diran ang kanyang mukha. Dapat niya siyang sagutin at sabihan, ito ang ginagawa sa lalaking hindi itataguyod ang bahay ng kanyang kapatid. Ang kanyang pangalan ay tatawagin sa Israel, ang bahay niya na ang sandalyas ay hinubad. Kung ang mga lalaki ay mag-away, at ang asawa ng isa ay dumating para ipagtanggol ang kanyang asawa mula sa kamay niya na hamampas sa kanya, at kung iunat niya ang kanyang kamay at hawakan siya sa mga pribadong bahagi, sa gayon ay dapat ninyong putulin ang kanyang kamay, ang inyong mata ay hindi dapat maawa. Hindi dapat kayo magkaroon sa inyong lalagyan ng magkakaibang timangan, isang malaki at isang maliit. Hindi dapat kayo magkaroon sa inyong bahay ng magkakaibang sukatan, isang malaki at isang maliit. Isang ganap at tapat na timangan ang dapat mayroon kayo, isang ganap at tapat na sukatan ang dapat mayroon kayo, para hamaba ang inyong mga araw sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh. Dahil ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na iyon, lahat ng kumikilos ng hindi matuwid, ay isang kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Isaisip kung ano ang ginawa sa inyo ng taga-Amalek sa daan habang palabas kayo mula sa Ehipto, kung paano niya kayo sinalubong sa daan at sinalakay kayo sa likuran, lahat na mahina sa inyong likuran, nang kayo ay nanghina at pagod, hindi niya pinarangalan ang Diyos. Kaya, kapag binigyan kayo ni Yahweh na inyong Diyos ng pahinga mula sa lahat ng inyong mga kaaway na nakapalibot, sa lupain na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyo para angkinin bilang isang pamana, hindi dapat ninyo kalimutan na dapat ninyong pawiin ang alaala ng taga-Amalek mula sa silong ng langit. Bagong Tipan, Luke 16:19-31, Luke 17:1-10. Ngayon, may isang mayamang lalaki na nakadamit ng kulay lila na gawa sa pinong lino, at araw-araw nagsasaya sa kanyang labis na kayamanan. May isang pulubi na nagngangalang Lazarus na pinahiga sa kanyang tarangkahan na lipos ng sugat. At inaasam-asam niyang kainin ang nahuhulog sa mesa ng mayamang tao, at maliban doon, lumapit ang mga aso at dinilaan ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa kinaroroonan ni Abraham. Namatay din ang mayamang tao at inilibing, at doon sa Hades, sa kanyang pagdurusa, tumingala siya at nakita si Abraham sa malayo at si Lazarus na nasa tabi niya. At sumigaw siya at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at papuntahin mo si Lazarus,
upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, dahil naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, natanggap mo ang mga magagandang bagay, at si Lazaro sa ganoon ding paraan ay masasamang bagay. Ngunit ngayon, siya ay inaaliw dito, at ikaw ay nagdurusa. At maliban sa lahat ng ito, may malaking bangin na nakalagay upang ang mga gustong tumawid mula rito papunta sa iyo ay hindi makakatawid, at wala ring makakatawid mula riyan papunta sa amin." At sinabi ng mayamang tao, "Nagmamakaawa ako, Amang Abraham, na papuntahin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki, upang balaan niya sila, dahil baka pumunta rin sila sa lugar na ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at mga propeta, makinig sila sa kanila." Sumagot ang mayamang tao, "Hindi, Amang Abraham, ngunit kung may pumunta sa kanila mula sa mga patay, magsisisi sila." Ngunit sinabi ni Abraham sa kanya, "Kung hindi sila makikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kung may mabuhay mula sa mga patay." Palihis na guhit tuldok. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tiyak na darating ang mga bagay na magiging dahilan upang tayo ay magkasala, ngunit aba sa taong pagmumulan ng mga ito. Mas mabuti pa sa kanya kung bitin ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at ihagis siya sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakatisod ng maliliit na ito. Mag-ingat kayo. Kung nagkasala ang iyong kapatid na lalaki, sawayin mo siya, at kung siya ay nagsisi, patawarin mo siya. Kapag nagkasala siya laban sa iyo ng 7 beses sa isang araw, at 7 beses na bumalik sa iyo, sinasabi, 'Nagsisisi ako,' dapat mo siyang patawarin." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sinabi ng Panginoon, "Kung may pananampalataya kayo na tulad ng isang butil ng mastasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikamorong ito, 'Mabunot ka, at mat-anim sa dagat,' at kayo ay susundin nito. Ngunit sino sa inyo, na may lingkod na nag-aararo o nag-aalaga ng tupa, ang magsasabi sa kanya kapag nakabalik na siya mula sa bukid, 'Pumarito ka kaagad at umupo upang kumain'? Hindi ba niya sasabihin sa kanya, 'Maganda ka ng kakainin ko, magbigkis ka at pagsilbihan mo ako hanggang sa matapos akong kumain at uminom. At pagkatapos, kumain ka at uminom'? Hindi siya nagpapasalamat sa lingkod dahil ginawa niya ang mga bagay na iniutos, nagpapasalamat ba siya? Ganoon din kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng bagay na iniutos sa inyo, dapat ninyong sabihin, 'Hindi kami karapat-dapat na mga lingkod. Ginawa lang namin ang dapat naming gawin.'" Mga awit, Psalm 45:10-17. Makinig ka, anak na babae, isaalang-alang mo at ikiling ang iyong pandinig, kalimutan mo ang iyong sariling bayan at ang tahanan ng iyong ama. Sa ganitong paraan na naisin ng hari ang iyong kagandahan, siya ang iyong Panginoon, igalang mo siya. Ang anak na babae ng Tyro ay pupunta na may dalang isang handog, ang mga mayayaman kasama ng mga tao ay magmamakaawa ng iyong tulong. Ang maharlika na anak na babae sa palasyo ay lahat maluwalhati, ang kanyang kasuutan ay ginto ang palamuti. Dadalhin siya sa hari na may binordahang damit, ang mga birhen, ang mga kasama niyang sumusunod sa kanya ay dadalhin sa iyo. Pangungunahan sila ng kagalakan at pagsasaya, at sa palasyo ng hari papasok sila. Sa lugar ng iyong mga ama naroon ang iyong mga anak, na siyang gagawin mong mga prinsipe sa buong mundo. Gagawin ko ang lahat para ang iyong pangalan ay maalala ng lahat ng salinlahi, kaya ang mga tao ay bibigyan ka ng pasasalamat magpakailan pa man. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbubulay-bulay sa iyong mga utos na gumagabay sa aming buhay at nagpapaalala sa amin ng katarungan at habag. Habang aming pinagninilayan ang kwento ng mayamang tao at ni Lazaro,
Tulungan mo kaming makilala ang aming tungkulin na alagaan ang mga nasa laylayan ng lipunan at kumilos ng makatarungan sa aming pakikisalamuha sa iba. Naway yakapin namin ang kababaan ng loob, tulad ng itinuro ng iyong anak, at paglingkuran ang aming kapwa na may diwa ng pag-ibig at biyaya. Hayaan mo kaming maging bihis ng kagandahan ng katwiran, na ipinagdiriwang ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Baguhin ang aming mga espiritu sa pamamagitan ng iyong pag-asa at kagalakan. Amen.